So, hi guys. Today I demonstrate to you how do I derive the VLSM subnetting table and addressing scheme of the given network diagram. So, first, identify muna natin yung number of hosts. So, saan ba natin makikita yung number of hosts? So, dito, kada PC, meron siyang label na number of hosts. So, ilalagay natin siya dito sa number of hosts ng um, nakaayos siya. So, from highest to lowest. So the first one is the 900, 100. Next is 765. So 765. The next is 350, 350. The next is 150. The next is 125. The next is 50. And the uh, three routers. So, ang three routers is given na ang number 2 sa kanila. So, the router 1 and router 2 and router 3 is 2 ang number of hosts nila. And then, kung paano natin makukuha ang network address is, first one is nandito sa given diagram, yung IP address natin. So, etong lalagay natin, 192.168.0.0. So, ilagay natin dito, 192.168.0.0. So, paano natin makukuha yung network address at CIDR at theta ng iba? First, kailangan muna natin kunin tong CIDR and theta. So, anong CIDR ng 900 is makukuha natin dito sa range. So, nagre-range ang 900 dito sa 1022. So, ang CIDR ng 1022 is /22. So, ilagay natin dito sa CIDR natin /22. Then, yung theta is ito, 0.0.4.0. So, lagyan natin 0.0.4.0. Then, meron naman 765. So, yan natin dito. So, 765 is nagre-range din siya dito sa 1022. So, /22. /22. Then, same pa rin sila ng theta. 0.0.4.0. And the next, 350. So, 350, dito siya nagre-range sa 510. So, 510 is /23. So, /23. Then, ang theta ng /23 is 0.0.2.0. So, lagyan natin 0.0.2.0. The next is 150. So, ang 150 is nagre-range siya dito sa 254. So, sa 254/24. So, lagyan natin /24 and then ang theta niya /24 theta is 0.0.1.0. Then, lagyan natin 0.0.1.0. The next is 125. So, 125, nagre-range siya dito sa 126. So, 126 is /25. So, /25, and then ang theta niya is 0.0.0.128. 0.0.0.128. Yan. And then next is 50. So sa 50 is nag-range siya dito sa 62. So /26 siya. So lagyan natin /26. Then ang theta niya is
0.0.0.64. So, lagay natin dito. 0.0.0.64. Ayan. Tama? Tama. And then, dito naman sa mga routers is 2. Then, 39 CIDR niya. /30. So, lagyan natin /30. So, magkakaparehas sila. And then, dito naman is sa theta, 0.0.0.4. So, yun. Lagyan na natin. 0.0.0.4. So, parehas naman sila ng number of hosts. So, parehas na rin sila ng CIDR at theta. That 4. Then, dito rin sa router 3. 30. Then, 0.0.0.4. Ayan. The next is kung paano natin makukuha yung network address ng kada number of hosts is ipag-add natin itong given network address dito sa theta ng number 1. So, ang magiging total na makukompute natin kapag pinag-add natin itong network address na given and itong theta is mapupunta na siya dito sa 16 at dito sa 765. So, 192.168.4.0 kasi nag-plus na siya sa theta. Then, ganoon na rin sa kabila. 192.168.8.0 and 192.168.10.0. Next is 192.168.11.0. Then, add din ulit dito sa 128. Sa last is 192.168.11.128. Then 192.168.11.192. 64, 128, and 92. Then 192.168.11.196. Next is 192.168.11.200. And then next is 192.168.11.204. So yun. So next is paano natin makukuha yung first usable IP address. So mag-add lang tayo ng isa dito sa network address. So ganito yun. 192.168.0.1. So nag-plus tayo ng isa. So ganun din pababa 192.168.4.1. Pababa na yan guys. 192.168.8.1. 192.168.10.1. And 192.168.11.1. 192.168.11.129. Sinagat na ako ng isa. 192.168.11.193. Next, 192.168.11.197. The next, 192.168.11.201. So, yun. So, next naman natin is broadcast address. So, paano naman natin makukuha yung broadcast address is -1 tayo. So, before
yung kukunin natin para ilagay sa broadcast address. So, ang ima-minus lang natin o magdi-decrease tayo ng isa dito sa second na dun sa hindi given IP address. So, anong ibig ko sabihin sa before is bago mag 192.168.4.0. So, before yon is um, 192.168.3.255 kasi 255 ang pinakamataas dito bago siya mag-move sa next number. So, yun, lagyan na natin 192.168.3.255. So, ganun lang guys. Then, 192.168.7.255 and 192.168.9.255. Then, next is ito, 11. So, 192.168.10.255. The next, 128 na tayo, magma-minus. So, 192.168.11.127. And the next is 192.168.168.11.191. Next, 192.168.11.195. Next, 192.168.11.199. The next is 192.168.11.203. So, yun. Nag-minus tayo dito sa 204. Kaya naging 203 siya. So, yun. Then, next naman is the last usable IP address. So, paano natin makukuha yung last usable IP address? Is mag-decrease naman tayo dito ng isa. So, ganito yun. 192.168.3.254. So, decrease na tayo ng da. Wait lang, ayusin ko lang. So, yun. Minus ulit tayo. 192.168.7.254. Ayun. Next naman is 192.168.9.254. Ayan. And 192.168.10.254. Ayan. Ayan. Then next is 192.168.11.126. Ayan. Then sa baba naman tayo is 192.168.11.190. Ayan. Then 192.168.11.194. And then 192.168.11.195.
11.198 and 192.168.11.2. Yan. So, check natin. Baka may mali tayo. So, yun. Okay siya. And then, next naman tayo dito sa addressing scheme. So, first one is, kunin natin yung sa router 1, sa fast ethernet 0/0. So, tingnan natin yung diagram kung saan dito. Yung router 1, then fast ethernet 0/0. So, 350 siya. So, ang kukunin natin para makuha yung IP address ng fast ethernet 0/0 is yung first usable IP address. So, ang first usable IP address ng 350, so tingnan natin dito, first usable IP address ng 350 is 192.168.8.1. So, lagay natin dito, 192.168.8.1. So, tingnan natin doon. Yun ba? 192.168.8.1. 192.168.8.1. So, tama. The next is, kunin natin yung subnet mask. So, subnet mask ni 350. So, tignan natin dito. /23. Tignan natin. /23. 255.255.254.0. So, lagay natin dito. 255.255.254.0. So, check natin. 255.255.254.0. Ganun din ba dito? 23, 255.255.254.0. So, tama. So, next naman tayo is the fast ethernet 1, 0/1. Yan. So, sa router 1, fast ethernet 0/1. So, PC5 siya. 125 host. So, ito, 125. So, kunin natin yung first usable IP address niya, which is 192.168.11.1. 192.168.11.1. So, check natin. 125. So, tama. Then, kunin natin yung subnet mask niya. 125 is /25. So, /25, 255.255.255.128. So, check natin. Lagay natin dito. 255.255.255.128. So, check natin. 25, 255.255.255.128. So, okay siya. So, next naman tayo is sa router na. SE/0/0/. Yan. So, sa router 1, ang 0/0/0 is DTE. So, kunin natin yung DTE. So, paano natin makukuha yung DTE? Yung DTE is makukuha natin siya sa last usable IP address. So, kunin natin yung last usable IP address ng router 1. So, saan yung last usable IP address ng router 1? Ito, sa gitna. So, ito, router 1. Itong kukunin natin. Palagay natin dito. 192.168. Router 1.11.194. Ayan. And, kunin natin yung subnet mask. So, ang subnet mask niya is /30. So, tingnan natin dito, /30, 255.255.255.252. So, lagay natin dito, 255.255.255.252. So, yun. The next is SE0/0/1. Naman tayo. Then next, punta tayo sa diagram ulit. So, router 1, 0, SE0/0/1 is DCE. So, paano natin makukuha yung DCE? Is first usable IP address. So, tingnan natin, first usable IP address, ito yon. Then, kunin natin yung first usable IP address ng router 1.
So, ito yun. 192.168.11.193. 193. Ayan. Then, same CRDR slash 30. So, parehas din lang sila ng subnet mask. 255.255.255.252. So, yun. The next is router 2 naman tayo. So, pass Ethernet 1, pass Ethernet 0/0 naman tayo ulit. 0/0. So, tignan natin ulit sa diagram. Router 2, pass Ethernet 0/0 is 765. So, 765 para makuha natin yung um, first usable IP address niya. So, ito yung first usable IP address niya, 192.168.4.1. So, lagay natin 192.168.168.4.1. So, check natin. 765. Yun, tama. Then, check natin yung subnet mask. So, /22, yung sa 765/22. So, ito, 255.255.252.0. So, lagyan natin 255.255.252.0. So, yun. The next, ito naman tayo sa fast Ethernet 0/1. So, balik tayo sa diagram. So, ito, fast Ethernet 0/1 is sa PC4, 150 host. So, sa 150, kunin natin yung first usable IP address niya, 192.168.10.1. 192.168.10.1. So, ano yung subnet mask niya? Ano, 150. 150 is 24 si IDR niya. 24, 255.255.255.0. Okay. So, lagay natin dito, 255.255.255.0. Ayan. The next, sa ano naman tayo, router, 0/0/0. Then, kunin natin yung IP address. So, balik ulit tayo sa diagram. So, router 2, 0/0/0 is DCE. So, kukunin natin yung first usable IP address ng router 2. So, router 2, first usable IP address is 192.168.11.197. 197. 197. 192.168.11.197. Ayun. Then, kunin natin yung subnet mask. So, ang subnet mask niya is parehas din lang ulit dito. Kasi 30. So, 30. Ito, 255.255.255.252. So, same din lang siya. Kasi /30 sila sa CIDR. So, 255.255.255.252. So, yun. The next is Ethernet. Sa router pa rin tayo. Then, 0/0/1. Then, back tayo sa diagram. Then, SE 0/0/1 is DTE. So, paano natin makukuha yung DTE is last usable IP address. So, tingnan natin yung last usable IP address ng router 2. So, ito. Last usable IP address is 192.168.11.198. Ayan. Then, same ulit ng subnet mask, 255.255.255.252. Ayan. Then, next naman tayo sa router 3. So, router 3, pass Ethernet 1 ulit tayo, 0/0. So, kukunin natin yung IP address. So, balik tayo ulit sa diagram.
So, bus Ethernet 0/0 is PC6. So, 900 host. So, ito. Kunin natin yung first usable IP address niya. 192.168.0.1. So, 192.168.0.1. Then, kunin natin yung subnet mask niya. So, CIDR niya is /22. So, /22, ito, 255.255.252.0. So, yun, lagyan natin dito. 255.255.252.0. Ayan. Then, next tayo. Pass Ethernet 0/1. Then, lagyan natin dito yung first usable IP address ng PC3, which is 50, yung number of hosts niya. So, 50, first usable IP address niya is ito, 192.168.11.129. So, 192.168.168.11.50, 129. And then, tignan natin yung sa IDR niya, 26. So, kunin natin yung subnet mask, /26, 255.255.255.192. So, yun. 255.255.255.192. 192. Yan. So, yun. Check natin maigi. Check natin. 129. Yan. Yes, 19. Yan. So, good. Then, next, sa router na ulit tayo. 0/0/0. So, balik ulit tayo sa diagram. Sa router 3 is 0/0/0 is DCE. So, DCE kukunin natin is first usable IP address ng router 3. So, first usable IP address ng router 3 is 192.168.11.201. So, yun. Then, kunin natin yung subnet mask. Yung subnet mask niya ulit is parehas sila. 255.255.255.252. Ayun. So, next is SE 0/0/1. Yan. Then, tingnan ulit natin yung diagram. So, ito DTE. So, DTE, kukunin natin yung last usable IP address niya. So, ayan. Last usable IP address ng PC3, ng router 3. So, ito yung last usable IP address. So, 192.168.11.202. Yan. Then, kunin natin yung subnet mask. 255.255.255.252. Yan. So, yun. Check ulit natin. So, okay naman. Then, dito naman tayo sa PC0. So, check natin dito kung may PC0 ba. PC1, PC4, PC2, PC5, PC6, at PC3 lang. So, wala siyang PC4, ay PC0. So, lagyan natin dito NA. Ayan. NA. NA. Ayan. Then, sa PC1, tignan natin. So, sa PC1 is 765. So, 765. Ito. So, paano natin makukuha yung IP address ng PC1 or yung 765? So, kukunin natin siya sa last usable IP address. So, last usable IP address niya is 192.168.7.254. So, lagyan natin dito 192.168. Ano yan? .7.254. Ito. 765.
7.254. Check natin. Tama. And then, kunin natin yung subnet mask niya. So, subnet mask ng 765 is 22. So, kunin natin dito. 22. CIDR niya, 255.255.248.0. So, lagay natin 255.255.248.0. So, check natin. No, 21 yung nakita ko. So, 22 yun. 22. Ayan. So, mali yun. So, dapat ang nilagay ko ito. 255.255.252.0. Ayan. 255.255.252.0. Ayan. So, tama na yan. And then, next is yung paano natin makukuha yung default gateway. So, sa first usable IP address niya. So, 765, first usable IP address is ito. 192.168.4.1. So, lagyan na natin 192.168.4.1. So, check natin 192.168.4.1. So, first usable IP address is 192.168.4.1. So, yun. Tama. And then, next is PC2. So, PC2, tignan na natin dito sa diagram ulit. PC2 is 350. So, 350, ito. So, kunin ulit natin yung last usable IP address niya. So, ang last usable IP address ng 350 is 192.168.9.254. 192.168.9.254. Ayan. Check natin. 350. Ayan. Tama ba 350? 350 PC2. 192.168.9.254. Tama. Then, kunin natin yung subnet mask. 350 is /23. So, /23, tignan natin dito. So, ito, 255.255.254.0. Ayan. Kita, 255. Ayan. 255.255.254.0. Ayan. Then, kunin naman natin yung first usable IP address ng 350. So, 350, first usable IP address niya is 192.168.8.1. 192.168.8.1. So, yan. Check natin. 350, PC2, 350, 8.1. Tama. The next, PC3 naman tayo. So, PC3 is number 50, yung host. So, PC3. Ito. So, kunin natin yung last usable IP address niya para sa IP address. Then, 192.168.11.190. So, 192.168.11.190. So, tingnan natin. 50 plus usable IP address is 192.168.11.190. So, tama. Then, kunin natin yung subnet mask niya. So, 50/26. So, /26 is 255.255.255.192. 255.255.255.192. So, check natin. 26, 255.255.255.192. Tama. So, kunin natin yung default gateway niya, which is makukuha natin siya sa first usable IP address. So, first usable IP address ng 50 is ito, 192.168.11.129. So, lagyan natin 192.168.11.129. 129. Yan, 129. Yan.
So, tama. Then, next is PC4. So, balik ulit tayo sa diagram. PC4 is, number of hosts niya is 150. So, tingnan natin dito yung 150. So, 150, ito. Kunin natin yung last usable IP address niya ulit. Which is 192.168.10.154. So, 192.168.10.254. And then check natin. 150 ba yan? O, 150. 150. Then, 254. And then, kunin natin yung subnet mask niya. 150/24. So, /24, 255.255.255.0. So, lagay natin dito. So, 255.255.255.0. Ayan. Then, kunin naman natin yung first usable IP address niya. So, 150, first usable IP address is 192.168.10.1. So, 192.168.10.1. So, check natin. First usable IP address is 150. So, 150 nga. 150, 192.168.10.1. So, tama. So, next naman tayo is PC5. So, PC5, tayo sa diagram ulit. Then, PC5. So, 125 yung number of hosts niya. Then, tingnan natin dito, 125. Then, kunin natin yung last usable IP address ulit. 192.168.11.126. So, kunin natin 192.168.125 is 11.126. 11.126. Ayan. Tingnan natin. PC5, 125. Plus usable IP address, 11.26. Dito, 11.26. So, tama. Then, kunin natin yung subnet mask. Baka may nadoble ako. So, yun. Okay naman. Then, subnet mask ni 125. 125 is /25. So, tingnan natin dito. 255.255.255.128. Yan. 255.255.255.128. Yan. Then, check natin. 25, 255.255.255.128 is correct. Then, kunin natin yung first usable IP address ni PC5. So, 125 yun. PC5, first usable IP address is 192.168.11.1. So, 192.168.11.1. So, check natin. 192.168.11.1. So, tama. Then, the last one is PC6. So, tingnan ulit natin sa diagram. PC6 is 900. So, 900. Check natin. Kunin natin yung last usable IP address niya ulit. Na 192.168.3.254. So, lagyan natin. 192.168.3.254. 168. 168. 192.168.3.254. Check natin. Last usable IP address is 192.168.3.254. Tama. 192.168.3.254. Okay, tama. So, kunin naman natin yung subnet mask niya. So, /22, tingnan ulit natin. /22, 255.255.252.0. So, lagay natin ulit. 255.255.252.0. Ayan. Then, kunin naman natin yung default gateway niya, which is kunin natin siya sa first usable IP address ng 900.
So, 192.168.0.1. So, lagyan natin 192.168.0.1. So, check natin. So, first usable IP address ng 900 is 192.168.0.1. Then, ito naman 192.168.0.1. So, yun. This is the end of my demonstration on how do I get the uh, um, VLSM subnetting table and addressing scheme. So, yun lang po. And thank you.